Hello guys, it's me, your Ate Zel. So ayan, isa ka bang content creator at ang problema ka kung paano nga ba i-set up yung ating mga payout sa ating mga Facebook accounts. So ayan, tapusin mo itong video ito dahil ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano nga ba tayo mag-set up ng ating mga Facebook account. So ayan, para ma-set up po yung ating payout sa Facebook account ay kailangan po natin ng TIN ID. So kung wala pa kayo niyan ay kumuha na po kayo sa BIR or mag-order kayo through online. Siguraduhin nyo lang po na legit yung agent na pagkukunan nyo. At syempre dapat naka-professional mode kayo at na-monetize na kayo ni Mita. So ayan guys, kung may TIN ID na kayo ay mag-proceed na po tayo sa ating next step. So ayan, pindutin nyo lamang po yung professional dashboard sa inyong mga accounts. Tapos itong payout at of course yung set up payout account. So ayan. So ayan, dito sa portion na ito ay pindutin lamang po natin yung set up payout account. So ayan, magpo-proceed na po tayo dito sa let's start with the basic. So ayan, makikita nyo, mayroon nakalagay dyan na legal first name. Huwag nyong kalimutan ilagay dyan yung pangalan nyo. Tapos legal last name, yung apelyido nyo. Date of birth, of course, country kung nasaan man kayo ngayon. So ayan, kailangan po hindi kayo magkakamali dyan mag-fill up. So ayan guys, kung tapos na kayo dito mag-fill up, ay pindutin nyo lamang po yung proceed na option dyan sa baba na makikita nyo para mapunta na po kayo dito sa ating next step. So yan, dito sa portion na ito ay makikita nyo po individual sole proprietor, partnership, joint venture, LLC, public corporation, private corporation, government corporation at non-profit. So of course, pipiliin natin po ay yung individual sole proprietor dahil hindi naman po tayo partnership or any corporation. So hindi rin naman tayo non-profit dahil gusto natin kumita yung ating mga content, di ba? So again, ang pipiliin po natin ay individual sole proprietor. Huwag niyo pong kalimutan yan dahil kapag nag-non-profit tayo ay may tendency po na hindi kumita yung ating mga content. So ayan, kung tapos na kayo ay pindutin niyo lamang po yung proceed na option dyan sa baba again para mapunta po kayo dito sa enter business information. So dito sa portion na ito, hindi niyo na kailangan po dito mag-fill up dahil matik na po ito nakalagay kapag tapos na kayo mag-fill up doon sa second portion kanina. So again, kapag tapos na kayo ay pindutin nyo lamang po yung next para mapunta na po kayo dito sa portion na po na ito. So dito po sa part na ito ay kailangan po natin yung active phone number, active email, tapos po yung sinasabi ko kaninang TIN ID ay dito na po natin yun ilalagay ngayon. So ayan, kapag tapos na kayo uli ay pindutin nyo lamang po yung next para mapunta kayo dito sa choose how you like to get paid. So dito sa part na ito ay makikita nyo yung Metropolitan Bank kasi po yung account na ito ay nakapag-update na po ng kanyang payout. So matik na po yan nakalagay dyan. So kayo kapag hindi pa kayo nag-sign up, marami pong choices dyan na pwede nyong pagpilian. So good news ngayon dahil pwede na natin gamitin yung PayPal natin kapag mayroon tayong PayPal. Hindi na natin kailangan ng mga bangko. So yan, kapag tapos na kayo uli ay pindutin nyo lamang po yung next again para mapunta po kayo dito sa add your tax information. So and guys, i-click nyo lamang po yung continue para mag-proceed na po kayo dito sa approve from another device, don't have my phone. Dito sa part po na ito ay kailangan po natin i-approve ito para po makatanggap po tayo ng OTP sa ating mga Facebook accounts. So magme-message po yan sa atin dahil kailangan po natin yung OTP yan mamaya. So yan, kapag na-approve na ay mapupunta po kayo dito sa portion na ito. So ayan, wag niyong kalimutan ilagay yung probinsya nyo kung nasaan kayo. Tapos yung zip code ay optional lang po yan. Pero pwede naman natin po yan lagyan kapag mayroon tayo or nakakaalala tayo ng ating zip code. Tapos again, yung active phone number, email address, tapos yung ating TIN ID again. So, anyway guys, dito sa paglalagay ng ating TIN ID ay kailangan po walang space yung number. So kailangan dikit-dikit lang po ito para hindi po ma-invalid. So yan, ito yung example. Dapat ganyan lang po siya, dikit-dikit lang po. So ayan, proceed na po tayo sa next step. So yan, kung natatandaan nyo kanina na sinabi ko na kailangan natin yung code kasi po dito po natin yun ilalagay ngayon. So ayan, ilagay nyo lamang po dyan para ma-proceed na po tayo dito sa ating next step. So ayan, pindutin nyo lamang po yung continue para mag-proceed na po kayo dito sa next step. So dito po sa part na ito ay kailangan po natin sagutin to. Are you a US citizen? So kung hindi ka naman US citizen ay pindutin nyo po yung no. At syempre kung US citizen ka naman ay yes, syempre. So ayan. Then continue again. Tapos dito na naman po sa part na ito ay kailangan po natin ilagay yung ating full name. Tapos country kung nasaan tayo. At kung yung TIN ID mo ay dito mo kinuha sa Philippines ay i-check nyo po itong I have a non-US tense. Then continue again and dito naman po tayo sa enter your address. So dito po sa country ay ilagay po natin Philippines.
i-copy paste nyo lang po para dito sa address line 1, address line 2. And of course, yung city kung saan man kayo. Tapos, dito po sa state ay hindi na po natin kailangan to lagyan kasi optional lang naman po. And proceed again, dito na po tayo sa add your mailing address. So, ayan, matik na po yan nakalagay yung address nyo kanina na pinilapan. So, next na lang po yung pipindutin nyo. So, ayan guys, dito sa portion na ito ay nagtatanong si Mita kung saan exact location po ginagawa yung mga content nyo. So, kapag halimbawa dito sa Philippines ay 0% po yung i-check nyo. So, kapag sa United States naman ay 100% po yung i-check nyo. So, kapag halimbawa sa United States tapos bumabalik kayo dito sa Pinas ay i-check nyo po yung pangatlong option. So, ayan dito naman guys ay makikita nyo po yung naka-check na blue. So, sabi dyan, I consent to provide electronic signature for the informations provided, etc. So, dito po, yung iba kasi naguguluhan dito. Kailangan ba daw magsisignature pa sila? No guys, hindi na kailangan. Dahil dito sa portion na ito, ay ilalagay na lang po natin yung complete name po natin. Hindi na kailangan po mag-signature tayo sa electronics po. Ayan, so, kapag ganyan na po yung lumalabas sa wall nyo, ay okay na po yan. So, ayan guys, kapag tapos na kayo nag-sign up, ay ganito na po yung lalabas sa mga wall nyo. So, kailangan nyo lang po i-review yan ng paulit-ulit dahil baka po baka nagmali po kayo. Huwag kayong mag-alala dahil kapag nagmali kayo, ay pwede nyo naman po yung balikan. So, ayan, kapag okay naman na at sure kayo na wala na kayong mali sa pag-sign up nyo, i-click nyo lang po itong update portion para po masubmit na po natin to kay Mita. At ito po yung lalabas after nyo po maklik yung update. So, ayan. Okay na po yan guys. Tingnan nyo na lang po sa inyong mga dashboard para po makita nyo kung okay na po yung pag-sign up nyo. So, ganito po yun. So, ayan. Click nyo lang po yung dashboard. Yan. At pagkatapos guys, ay pumunta kayo doon sa inyong mga payout account. So, ayan, i-scroll up nyo lang po dahil makikita nyo po yan dyan sa portion na yan. So, pasensya na po kayo na may tinabunan ako ng mga sticker. Kasi po for private portion lang po yan. At ako lang po dapat ang makakakita niyan. So yan guys, sana po nakapagbigay ako ng kunting kaalaman sa inyo. Ito po ay base lamang po sa aking experience. At sana po makatulong po sa inyo. So, sino ba naman po ako para hindi ko po ito i-share. So, once again, this is your Ate Zel Vlogs. Thank you for watching guys. I love you all. Babush!